Dalhin mo ako kahit saan, Sik. Malayo dito. Malayo kahit saan. Utos niya sa binata pagkasakay niya sa kotse. Naguguluhan man ito ay walang reklamong sinunod siya. Nakarating sila sa Tagaytay. Muli siyang nag-uutos dito na mag-check-in sila sa isang resort and hotel na naroon. Doon na nagtanong si Sik, pwede bang malaman kung anong gagawin natin? Maglalaro, payak niyang sagot. Ipinatong niyang kanang kamay sa hita nito. Dahan-dahang pinagapang paakyat hanggang sa tumapat mismo sa pagitan ng mga hita nito. And gently squeeze it. Hindi may iwasang mapangulang binata at para naman siyang napasok kasabay ng pagsinghap niya. She couldn't believe that man could grow that hard. Hinuli ni Sik ang kanyang kamay. Sinuri iyon. Perfectly shaped at kayang makipaglaro sa apoy nang walang katakot-takot. Hindi ka ba natatakot na baka ipahama ka ng kamay na ito? Sa nang-aakit na anyo ay nagwika siya. Exciting. Sure? Sa seryoso ang mukha nito. Sure. Pinanood niya ang pag-angat ng kamay nito hanggang sa dumapo sa kanyang batok. Automatiko siyang napapikit nang bumaba ang mukha nito sa mukha niya upang angkinin ang kanyang mga labi. Muling gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Lahat ng kanyang body parts ay nag-react at halos sumabog ang dibdib niya sa sobrang kaba. Nais niyang sugpuin ng apoy, subalit napakahirap na nitong apulahin. Buong ingat siya nitong inihiga sa kama at marahang inisa-isa ang kanyang mga saplot sa katawan. Sa sandaling iyon, hinanda na niya ang sarili sa pagkawala ng kanyang pagkaberhen. He drew off the lacy bra and her rosy nipples rose as he brushed them with his tongue. Yumukoy sa Sik at hinalikan niya and then sucked na nagpakawala ng impit niyang pag-uong. Sa bihasan nitong mga kamay ay halos panghinaan siya ng damhin nito ang kanyang pagkababae sa ilalim ng kapiranggot na tela. Ito naman ang napangul ng parang sa isang sugapang hayop sa kagubatan. Nanggigigil nitong hinalikan sa labi. Madiin at mabilis. Pagkuway tumayo, nakadama siya ng pagtutol, ngunit tumayo lang pala ito para hubarin ng sariling mga damit. Nais niyang ibaling sa ibang kanyang paningin at pumikit ngunit hindi niya madumo. Naghubad sa harapan niya ang binata at hindi niya maiwasang mapalunok. Naupo ito sa tabi niya. Muli siyang hinalikan sa mga labi as he gathered her. Naramdaman niya ang kahindikan nito na kumikis-kis sa kanyang kahandaan that make her feel weak and breathless. Pagkatapos ay tuluyan siya nitong hinubad ang lacy bikini niya. You are Reverend Sandaya. Para itong lalagnatin sa pagsabi. Pinaghiwalay nito ang kanyang mga hita at ang handa upang angkinin siya. This is the right time, and I only cost $500,000. Deklara niya. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha na Sik, nangunot ang noo. Narinig mo, Sik. Napalunok siya ng unti-unti niyang nakita ang paggalaw ng mga muscles nito sa mukha. Gusto kong balaran mo ako sa halagang $200,000 pagkatapos nito. Oh sure, he said in a brisk tone. After this, marahan siya nitong inangkin. She was stunned. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga. Tila tumagos ang sakit hanggang sa kanyang puso. At nang gumalaw si Sik, ay doon na siya nawala ng malay. Nadalala si Sik, hindi malaman kung tatanggalin ang sarili o mananatili lamang sa ibabaw ni Sandria. At nang ipa siya nitong umalis, ay saka naman nagkamali si Sandria. Maagap niya itong pinigilan at niyakap ng mahigpit. Don't, kahit na pinagpapawisan ng malapot at natatakot pa rin sa sakit na umatake, ay ayaw niyang dito lang matapos ang lahat. Naisipan niyang tuklasin ang pakiramdam ng sinasabing suktulan. Sandria, I don't have a cashier. It's okay. Anya na medyo napapikit dahil sa pagbaba nito sa sarili sa kanya. Pay me later. Mahigpit niyang niyakap ang mga kamay at binti nito sa kanya at hinarko ang sarili upang tuluyan na itong makapas. At nagtalik siya sa buong magdamag. Kanya ang gabi at kanya lang si Sik. Lumuluhang tumagilid siya patalikod sa tulog na si Sik. Mag-uumaga na. Sa labas naghihintay sa kanyang isa pang mukha ng buhay. Tapos na ang kabanatang ito sa buhay niya. Ang binata ay sila lamang maganda at mapait na bahagi ng kanyang buhay. Magpapatuloy si Mar. Pasamantang lang lalayo sa lahat. Dahan-dahan siyang umahon sa kama at nagbihis. Saka naupo sa kama upang tunghayan ang binata. Hinaplos niya ang buhok nito. You have a very thick hair, Sik. Simulan mo na silang bilangin. Ganyang karami ang pag-ibig ko sa iyo. Countless at hindi kayang sukatin ng anumang kayamanan na mayroon ka. Muling dumali ang luha sa kanyang mga mata. Nang mamadali siyang pahiran, subalit huli na, para itong bukas na gripo. Ikaw ang kauna-unahang lalaki na nagpaiyak sa akin ng ganito. Suminghot siya at napang ito.
Gusto kong magalit, pero para kanino? Kay Kate, dahil nagsisinungaling na naman siya sa sarili ko dahil hindi ko na alam ang totoo. O sa'yo kaya, umilin siya. Imposibleng magalit ako sa'yo dahil kasing lambot ng buhok mo ang puso ko. Pagdating ko sa'yo, and then I thought wala namang dapat ikagalit. I love you, Sig. Wala siyang inatubog sa buong araw kundi ang maghanap ng dormitoryong tutuluyan. Pinabalak niyang lumipat ng tirahan. Ayaw niya sa apartment dahil tiyak na magkikita silang muli ni Sig. Sa paupahan sa Sampaloc siya nakakita. Nagpasya na siyang bukas din ay lilipat na siya. Kaya kinagabihan, nagluto siya ng mga ulam na paborito ni Minnie at Bernard. Sa kanyang niluto ay tiyak na makakalimutan ng dalawa ang kanilang pangalan. Akala niya, porque pinagluto niya ng masarap ang dalawa, ay magiging madali sa mga itong pagsanga-ayon na lumipat siya ng bahay. Magsabi ka ng totoo, Sandria. Makikisama ka ba kay Sig? Pinatiim nito ang anyo. Ayaw mo na ba sa bahay na ito? Sunod na tanong nito nang matigas siyang umiling. Iling pa rin ang sagot niya. Then what is the reason, Sandria? Singit na tanong ni Minnie. Please, huwag ninyong pilitin sabihin sa inyo ang dahilan. Unawain na lang ninyo ako. Kapag nagtanong si Sig ng tungkol sa akin, ang sabihin niyo, wala kayong alam. Ayun, si Sig na naman ang problema. Nang dahil kay Sig mapipilitan kang umalis, akala ko ba tapos na ang problema ninyo? I lied. Sandria, nang pinuntahan ko siya sa condo niya, nakita ko doon si Kate. She with her lower lip. Anong iisipin mo kapag nakita mong isang babae sa condo ng lalaki? You would jump into a conclusion, di ba? Lalo na at nakita ko si Kate nakatatapos lamang mag-shower. Anong gagawin nila? Maglalaro ng bilyar? Nagulahan siya. Pero ang sabi ni Kate, ilang beses na siyang nagsinungaling sa akin at nagbanta ang kanyang mga mata ng pagluha. And please ayaw ko siyang pag-usapan. Higit kanino pa man. Ang gusto ko lang ay umalis na dito. Baka mamaya lang ay nandito na siya. Ayaw kong iabot niya sa akin ang kabayaran ng pag-angkin niya sa akin. Nagkatinginan sina Bernard at Minnie. Tumango ang kanyang kapatid bago naglabas si Bernard ng mahabang buntong hininga. May magagawa ba kami para pigilan ka? Maya-maya ay nagsalita ulit si Bernard. Okay, papayag akong lumipat ka ng tirahan kung ipaaalam mo sa akin or sa amin. Nagliwanag ang kanyang mukha. Thank you, Bernard. Mariin niya itong hinalikan sa pisngi. Katulad ng gusto mong mangyari, wala kaming sasabihin sa kanya. Sandria, sambit ni Minnie sa pangalan niya. Can I ask you a question? What is it? Sisikring ba ang dahilan kung bakit hindi ka nakauwi kagabi? Inosenteng tanong nito na halos ikalubog ng katawan niya mula sa pagkakaupo. Lalo na at alam niyang nasa kanyang mapanoring mata ng kaibigan. Hindi siya samugot dito na lalong binigyan ng nagdududang anyo ni Bernard. Oh, Bernard, don't look at me like that na para bang meron akong ginawang krimen. Meron nga ba, Sandria? Nagyuko siya ng ulo at hindi napigilang lumuha. Natahimik na lamang ito habang pinapanood ang pag-iyak niya. Si Minnie ay makailang ulit na nangunot ang noo hanggang sa magulat sa bilang pagmumura ni Bernard. Magbabayad si Sig sa kanyang ginawa. Huwag, ako ang may gusto na may maganap sa amin. Ako ang dapat sisihin sa nangyari. Napatutop ng bibig si Minnie sa narinig at nanggagalaiti sa galit si Bernard. Why? Because I love him. Simpleng tugon niya. Oh God, niyakap siya ni Bernard. Maging ito ay napaiyak. Kung alam ko lang na masasaktan ka, hindi na sana ako pumayag na lumipad ka sa ibang pugad. You are safe with me. Kakaiba ang buhay sa dormitoryo. Kung dati ay sarili niyang kwarto, ngayon ay bago niyang tirahan ay 8 silang tao roon. Maingay at walang privacy. Sa isang iglap ay nagkaroon siya ng maraming kaibigan. Madalas pa silang nagkayayana sa tuwing may libre na silang oras. Maigi ng bagong sistema. At least wala na siyang panahon para isipin ang lahat. Sa loob ng 2 linggo ay 4 na beses siyang nadadalaw ni Bernard. Nagkikita naman sila ni Minnie sa school dahil dumadaan ito sa CEU bago umuwi. At dahil wala na siyang napagkakakitaan, ay pumasok siya bilang assistant dentist ni Dr. Costes, ang kanyang professor. Siya ang kumuha ng sukat ng bibig ng mga pasyente at ilan pang mga bagay. Malapit lamang sa dormitory ang clinic nito, kaya hindi siya nahirapang mag-budget ng oras. Minsan kapag walang gaanong pasyente, ay nalilibang siya sa pakikinig na inilecture sa kanya ng doktor.